These days, kapag nag-scroll ka sa Facebook, ang daming pictures sa mga baby na may rashes at pag tinignan mo, commonly, makikita mo na ito yung mga mommies na ipinopost yung anak nila na may hand, foot, and mouth disease. Sabi nga nila, HFMD is not a joke. Sobra pong epekto nito sa mga bata. Tama ka dyan, Prof. At talagang makikita mo yung struggles ng mga baby sa mga post. Isa po itong infection at nakakahawa po ito. Kaya naman para mas malaman ang mga detalye tungkol sa hand, foot, and mouth disease ay makakapanayam natin si Dr. Maria Cristina Alberto, isang pediatrician. Doc, good morning po. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po mga ka-Rise and Shine. Good morning Professor Fifi and Meiji. Good morning, Doc Tina. Ang ganda-ganda po ng inyong bahay. Kung kayo po yung nasa bahay ninyo, I like the background. Of course, si Doc Tina din ang ganda. Fresh in the Yes! morning. Doc, ano po ba itong tinatawag natin na hand, foot, and mouth disease? Okay. Ang hand, foot, mouth disease ay isang contagious viral infection. So, gaya ng COVID, ito rin po ay sanhi ng isang virus na tinatawag nating Coxsackie virus na maaaring magdulot ng mga sakit na sinasabi nga natin na may lagnat at may mga blisters sa hand, kamay, foot, sa talampakan ng paa at sa bibig or mouth. So, yan po ang tinatawag nating hand, foot, mouth disease. Doc, sino po ba yung mga kadalasan na naapektuhan nitong hand, foot, and foot disease? Ang hand, foot, mouth disease ay kadalasang sakit ng mga bata, lalo na yung mga wala pang 7 taong gulang. So, very rare na nahahawa ang matatanda dito, ngunit meron pa rin matatanda na mahihina ang resistensya sa infection na maaaring mahawa nito. Alright, Doc, ano-ano ang mga palatandaan at sintomas ng hand, foot, and mouth disease? Please, enlighten our mga ka-RSPs. Baka mamaya akala nila simpleng rashes lamang ito. Doc, go ahead. So, gaya ng maraming infection, ito ay nagsisimula sa lagnat, pagtamlay ng mga bata, susunod ay pagkakaroon ng mga blisters or rashes sa lalamunan na napakasakit. Pagkatapos ay nagkakaroon din po ng rashes kadalasan sa ating mga palad at susunod naman po ay sa talampakan ng ating mga paa. Ito po ay hindi simpleng infeksyon. Minsan po ay nagdudulot din ito ng meningitis at encephalitis or infeksyon sa utak at ating mga meninges. Opo, Doc. So, tama po ba na is it the same virus dito sa 4 areas ng katawan ng mga baby o yung mga taong meron ito? Yes, it is the same viral infection. Magkakalayo man yung lokasyon ng blisters, it's the same virus causing the manifestation or simptomas sa ating bibig, sa ating kamay at sa ating mga paa. Okay, Doc, paano po magiging treatment dito? Gaano katagal yung phase na ito rin ay nakakahawa? Sige. Wala pong particular na antibiotic na ginagamit sa hand, foot, mouth disease. So, it is not treated with antibiotics. So, supportive management lang po tayo. Dahil syempre magkakaroon ng lagnat at masakit na lalamunan ng mga bata, maaari tayong magpainom ng paracetamol or ibuprofen para po maibsan yung lagnat at yung mga sakit na nararamdaman ng mga bata. Maaari din po tayo magpakain ng mga malalamig na pagkain at soft diet para po maiwasan ang pagsakit ng ating mga lalamunan. At yung mga magulang, umiwas po tayo sa masyadong maaalat, masyadong maaasim o maiinit na pagkain dahil lalong hindi makakakain ng mga bata. Ang infection po ay nakakahawa 3 hanggang 7 araw bago lumabas ang rashes at sa mga susunod na linggo ay maaaring makahawa ang mga bata. So dapat mag-ingat po tayo sa mga paaralan at siya sa ating mga bahay kapag nagkaroon ng isang bata ng hand, foot, mouth disease ay dapat talagang i-isolate muna po ang ating mga pasyente. Nakikita nga natin sa ating mga monitor ngayon, no? Nakakaawa, no? Yung sa napakaliliit tapos ang daming mga rashes. Doc, paano po ba ito kumakalat itong hand, foot, and mouth disease? Nag-start po ba ito sa lips? Nag-start po ba ito sa kamay? Paano po ba, Doc? Kadalasan ang hand, foot, mouth disease nagsisimula yan sa mouth area. So, maraming paraan paano mahawa sa hand, foot, mouth disease. Una, yung nasal secretion, so sa sipon ng mga bata, tapos oral droplets pag umuubo ang bata, pati na rin sa saliva, pati na rin po yung mga blisters sa kamay ay nakakahawa. So, kung ang mga bata po sa paaralan ay nag-manifest ng hand, foot, mouth disease, dapat po i-disinfect yung mga tables, upuan, yung mga mesa sa paaralan, pati po yung mga doorknobs. Kasi
kahit po dun sa ganung mga areas ay makakahawa po ang ating mga pasyente. Alright, Doc, let's proceed with prevention. Paano tayo makatutulong na maiwasan at makontrol itong pagkalat ng hand, foot, and mouth disease, especially sa mga may case sa bahay? Okay. So kung may mga kaso tayo sa bahay at meron na tayong hand, foot, mouth disease no, na naobserbahan sa ating komunidad, ay panatilihing nakamaskara una yung mga bata. Turuan silang mag-hand washing, no? Para po, napaka-importante, at least for 20 seconds, mag-hand wash yung mga bata when touching things and touching their mouth, their nose, or their eyes para maiwasan ng hand, foot, mouth disease. Ikatlo, panatilihing mataas yung nutritional at health status ng ating mga babies at ating mga anak. Tapos, ikaapat, syempre, dapat talaga sa mga guro, sa mga paaralan, yung mga bata na may hand, foot, mouth disease ay lumiban muna po sa pagpasok sa klase. Alright, Doc. Thank you very much ha. Sa mga mamis naman po dyan, ingatan ang inyong mga anak at huwag magpanik. Magpakonsulta at sundin ang mga tips na binigay ni Doc sa atin. Thank you so much once again, Doc Tina, sa mga binigay niyo pong information this morning. Thank you, Doc. O, sa mga kamag-anak o bisita, nako, iwasan po natin na halikayan ng mga bata at always mag-alcohol. O kung galing sa crowd, wag agad makihalubilo sa babies. Once again, Doc, and see you again. Thank you, Doc.